Mabdos ka, Jen? O, Kuya Ricky. Kisa may amahan. Kaya makatilaw siya nako. Ayan na lagi lati ang ama ng ako anak, Kuya. Pila na gani edad mo? 16 pa, Kuya. Sus! Kung musulti ka lang untakin sa amahan, ana, pwede nato siyang makiha. Kay minor de edad ka pa man. Ayaw na lang lagi, Kuya. Kay labayan ako siya. Unya kay di magkakasya, malubag ana. Kay nag-eskwela palagi siya, Kuya. Makasabano niya ako no siya siyang mama o papa kung mahibaw. Niya paundangon siya sa pag-eskwela. Bida. Sulti pa lang unta ka? Kuya, saan man ako ini? Nga madlok man ko nilang mamang papang mauli ko. Kulatawon ko ni papa ini, Kuya. Ito na lang kasama. Ha? Ako'y angko na mong gisabak. Oh, yan na kasama. Huwag napatuunan na itong akong mga ginikanan nga ako'y nakapamabdos ni mo. Unya, Kuya. Ay, napagkuya-kuya na ako. May buong na sila, nagkuya ka na ako. Nga ako may nakapamabdos ni mo. Rick na lang o Ricky na lang? Unya, Rick. O, kana. Gikan karon kay ang nahibawaan nila, ako'y nakapamabdos ni mo. Ano lang ka sa amo? Kita na magpuyo. Unsa? Rick, unsa ang akong anak? Atong anak Jean. O usa siya ka lalaki. Ha? Lipaya sa kung mamagpapa nga lalaki ang ilang apo. Oh, Ug wagi kasultihan nila sa tinuod ha. Nga dili tinuod nga akong amahan sa bata. Kita ra nahibaw ini ha. Rick. Timan gadako kayo kag utang kabubuton ako. Ako ang miluwas sa imong sitwasyon. Ug mibarog nga amahan sa imong anak. Ang pangayoon ko lang nimo nga wa ka gisultihan bahin sa sitwasyon sa bata. Ricky. Nadugay man noong kukuli. Nagkita pa manggod mi sa akong amiga. Abli palihog, Rick! Rick! Nganong mi uli pa man ka? Ha? Dito kasi mo laki. Ngita kag batanon, ha? Agay! Ngita kag batanon? Ako buhok, Rick! Agay! Layas na lang. Adto kasi mong laki. Ako'y laki, oy! Nasayop! Layas! Layas! Rick! Agay! Mulayas na ko! Sige! Ayaw lang kong dapate! Sakit ba kayo, ha? Kanunay lang ni mong buhaton ako bisag way igong inungdan. Mulayas na lasad ko! Ugdado na ako nga akong anak! O sige! Suwig da ang bata. Di ba patyon tika? Unsa? Nilayas ko kay mahadloksad ko nga patuyon ko sa akong kaipon atong tungura. Apan wagid ko kada sa akong anak tungod sa akong kahadlok.
Wasad ko kahuna-una og dangop sa barangay itong higayuna. Kay wa pa sa lagi ko'y buot. 17 anyos pa ko adto, uwa ko mahibaw sa angin akong buhaton. Unya, Mudangop ta sa DSWD. Aron mabawi ita ang akong apo. maayo ka pa. Masing masuko si Ricky. Kabuang niya, no? Ikaw ang may katungod sa bata, kay ikaw inahan. Kuhaon ko ang akong apo. Bye. Base sa among pagtimbang-timbang kung asa mapunta ang kustodiyas bata. Pero pasiluan lang yun mi Inday. Ang amahan sa bata ang mas may kapasidad sa pagbuhi sa bata. Unsa? Oy, tungod ba kay pobre, me? Mindangop gani mi ninyo, aron mabawi na mo ang akong apo. Ato na no mo pabor sa pikas. O sa manabayaran mo? Ay, wabay amigi paboran, no eh? Oh, Ang gilantaw na mo, maong kaayuhan sa bata, kung ang iyong kaugmaon. 17 years old pa lang kining imong anak. Minor pa. O way trabaho. Pasag dilang una ninyo nga adtuon na ang bata sa iyang amahan, kay may kaya man ang ilang pamilya. May kapasidad sila nga magkahatag sa panginahanglan sa bata. Pero, usa din, ha? may mo bang magsulti una ta, Ricky? Oh, sa pang may pakiksultihan mo na ako. Ricky, naibaw ka gyud nga dili nimo anak ang akong anak. Hilom! Ayaw gid pagpakasayop og sultis tinuod, Jen. Kay tingalig mapatay ti ka. Ricky, Timan ina, akong anak ang bata. Ug nagdasya sa akong apelyido. Maong ako na siyang anak. Ricky. Ug aron dili ta magkagubot. Ayaw na lang supakap ang desisyon sa DSWD. Nga arin ako ang kustodiya sa imong anak. Kay dili ka kabuhi nini. Ricky. Usbon ako. Ayaw na paghuna-huna nga kuhaon mo ang imong anak. Kay ako na siyang anak. Nakasabot ka. Ginawa ko. Walo na katuig ang nakalabay ug 8 years old na karon ang akong anak. Walo katuig na sab kong naghandom nga mabalik pa kanako ang akong anak. Apan wa ko maibaw kun unsaon. Kay nahadlok sab ko sa bahad sa kanhi kong kaipon ug sa ilang pamilya. Nga patyon ko kun musuway ko og kuha sa akong anak. Kay dili magod ni ilang dugo ug naibaw ang akong kaipon ini. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, naibaw ang akong kaipon nga dili niya anak ang akong anak. Matawag ba nga lehitimo siyang amahan sa bata? Kay pagkatao ini, iya magipadasi ang apelyido. Ikaduha pangutana, husto ba ang DSWD sa ilang desisyon atong higayuna nga adto sa pamilya sa akong kaipon ang kustodiya sa akong anak? Kay minor de edad pa ko ug way trabaho ug sila ang may kaya? Ikatulo pangutana, 8 anyos na karon ang akong anak. O kami lang sa kanhi kong kaipon ang nahibaw nga dili gyud to niya anak bataa. Makuha ko ba ang akong anak? Unsay akong buhaton aron mabawi ko ang akong anak nila? Kay dili man gud to ilang dugo. Ikaupat og katapusang pangutana. Kung mabawi ko pa ang akong anak, pabayron ba ko nila sa wow katuig nilang nagasto sa pagpadako sa akong anak? Unsa ba say akong buhaton nga gibaharan man ko sa akong kaipon kung musulti ko sa kamatuoran. Palihog, tabangi ug tambagi ko. Kini ang akong suliran, Jen. Mayong adlaw mga sukintig paminaw, kini si Attorney Elaine Bathan og ako gihapon sama sa mga niaging adlaw ang muhatag ninyo og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana o problemang may punto legal. Of course, kanang mga personal nga mga problema, mga emotional problems, problema sa ato ang kaugalingon, sa ato ang banay, sa ato ang pamilya,
sa ato ang mga igsuon, sa ato ang asawa, ato ang bana, sa ato ang kapikas, no? Pwede gid gihapon na ninyo ipadala diri nato and ato ginampaning kamutan nga mahatagan og tambag ug tubag kanang inyong mga pangutana, no? And of course, magpasalamat ta sa padayon ninyo nga pagsubaybay, pagpaminaw, pag-tune in. Matag-ingon arong orasa from Monday to Saturday. Maski asa mong dapita karon nang hinaot ko nga you are safe and healthy and COVID-free. Of course, naman sa tay mga suking tigpaminaw nga in town naa sa mga isolation center or nag-isolate tungod baron kay na-expose or nagka-COVID yun, maghinaot me, manoy, manang, kuya, ate, nga you will be healed and be cured, no? 14 days ramang yun na nga isolation, inom lang yun tag vitamins, magpahimsog, magpa-healthy, boost lang yun atong immune system, agwanta lang sa tagamay din ha sa isolation center, di mawagtangag pag-asa, no? Kay after 14 days, kung nanatay antibodies, may sure na tag medical clearance, makabalik na gyud ta sa atuang trabaho. Unsaon taman nga naabtan man gyud ta sa sakit, ang importante kay naata sa isolation, dili na pud ta makatakod sad sa uban. So ayaw ka depressed, ayaw ka wagtang og pag-asa, and of course kanang mga naikaila nga na COVID nya naayo na, reminder lang, di naman na sila makatakod, do not discriminate. Kay wata kahibaw, simba ko, mahitabo na ninyo, di pod mo gusto nga kahadlukan mo sa mga tao. Di man gud ta angay mahadlok aning sakita. Ang atoa lang, magmatngon ta. Kay delikado man gyud ni siya nga sakit, makatakod ni siya, unya labaw nag-low tag immune system, naatay comorbidities, no? Mga existing nga mga sakit, nga low ang atong immune system, delikado og mamiligro pud ta. No? So magmatngon and face mask, face shield, hand wash lang yun ta, pirmi. Daghan na gyud kayo tang mga stories and mga posts and mga kanang mga testimony nga magpamatuod nga dako kaayo og tabang ang mga ang kanang mag-face mask, no? Unya ang face mask tabon sa ilong, tabon sa baba, di na headband ang face shield in town, ha? Tarungon na to og gamit. Tingalig mo, gamit lang ta kay na ang guard ini kahuman tang-tang. Why gamit, no? Mubitaw nang gimando na kay para maprotektahan ang atuang isig katao ug ang atuang kaugalingon. So let's be responsible, okay? Accept we are not perfect. Nobody is. Bitaw, wag kang magpaka-perfect friend. Kay nobody is perfect. Kitang tanan naagid tay apan. Kitang tanan natay mga problema sa kinabuhi. Kitang tanan dili gyud ta ingnon nga ngilngig na gyud kaayo nga wa gyud tay apan. Naa gyud tay mga imperfections tanan. So dawaton gyud na nato. Di pud ta mag-assume nga ngilngig na lang gyud ta. Nya wa na lang gyud makalabaw nato, di gyud pud na pwede. Gipadaang ato ang sa letter sender nato nga si Jen, di niya tinuod nga pangan, 25 years old. Ang iyahang suwat sa kini ang akong suliran official writers page. Of course, reminder na atay email address also nga suliran_612@yahoo.com or pwede po na ito mapadala sa ato ang Facebook account na kini ang akong nga Facebook account, yes, kaning official writers page na to, and pwede sad sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. 25 years old si Jen karon og namabdos di ay ni siya katong 16 years old pa siya. Dili kapanubag ang amahan kay pareho man silang menor de edad. Sa kahadlok niya siyang ginikanan, didto siya siyang amigo, katos Ricky. Og maoy ning angkon sa iyang gisabak, bilibsag ko, nanganak siya og gipadala ang bata no sa apelyido ni Ricky. Og gibauran siya ni Ricky nga wa siya'y bisan usang sultihan pahin sa tinuod. Apan kadugayan nilang ipon, agoy nitgawas man pud ang tinuod batasan ni Ricky nga manapat. Maong nilaya siya apan wa niya madala ang iyahang anak kay wala gihatag ni Ricky. Nidangop sila sa DSWD pero wa siya pabori sa DSWD nga mapunta sa iyaha ang kustudiya sa bata kay gawas nga menor de edad pa siya wa pud kuno siya trabaho nga atong higayuna.
ug mas may kaya ang pamilya ni Ricky nga mubuhi sa bata. Kinsa kani nga DSWD sa kay murang di man kamao. Karon 8 years na ang bata, 8 years old, ug gusto na niyang kuhaon. Kay di man dugo sa kanhi niyang kaipon. Apan, nahadlok man siya sa bahad ni Ricky nga patyon siya kung naa siya'y sultihan sa kamatuoran. Okay. Una niyang pangutana, nahibaw na ang ako ang kaipon. Kay baw ako ang kaipon, nga di niya anak ang akong anak. Matawag ba nga lehitimo siyang amahan sa bata? Kay pagkatao ini niya, iya manggipadasi ang apelido. Okay, ganahan lang kumusulti ni mo, Jen, nga right from the start, sayop na ginang imuhang gibuhat. Kay, ang kanang mga items nga atong isuwat dinha sa birth certificate or any records sa local civil registrar, kinahanglan tinuod ug sakto ang mga detalye nga atong ibutang dinha. Pangan, kinsay amahan, kinsay mama, date of birth, naminyo ba. Kay, that is a public document. Unya, iniglagda ni mo dinha, inigpirma ni mo dinha. Nabi nakabutang dinha, I swear, nga ang kanitanang mga nakabutang dirid, nakasuwat dirid, tinuod ni. Otherwise, makiha kog perjury. Worst of all, na ay kaso sa revised penal code nga nagpunish o mupasakag kaso sa mga tao nga gifake or dili sakto ang mga detalyeng gibutang sa mga records dinha sa local civil register sama sa birth certificate. Ang kasong kriminal nga tawag ana simulation of live birth. Nga imo mang gibutang butangan nga siya'y papa maski dili. Sayop na kaayo right from the start, no? Nya. Maingon ta legitimate ba? Number one, wa man mo naminyo sa imong kaipon. Even if ang balaod will treat, no, ang kanang bata, kung unsay nakabutang din ha. Dili man po na nila uting kayon, unsay tinuod. So, base sa records, illegitimate siya nga anak ni Ricky. Siya mo'y ilhon sa balaod, nga anak ni Ricky, tungod kay ang basihan sa pag-ila sa balaod. Kung kinsay papa, aning bataa, whether legitimate or illegitimate, is ang pangan nga nakabutang dito sa birth certificate. No? So, under that, siya gid mo'y ilhon nga amahan. Unless atong ipausab, ug musulti tas tinuod, nga dili gid siya tinuod nga papa ana, ug di mao ang nakabutang sa birth certificate. Okay? Ikaduhang pangutana, husto ba ang DSWD sa ilahang desisyon? Adtong higayuna nga adto sa pamilya sa akong kaipon, ang kustodiya sa akong anak, kay menor de edad pa ug walay trabaho, ug sila ang may kaya. Okay, now, like I said, tungod kay wa pa man nato gipausab, no? O gipatangtang ang pangan ni Ricky as father. So siya mo'y ilhon sa gobyerno, siya'y ilhon sa balaod nga amahan kay ang basihan kung unsa may nakabutang sa birth certificate. So, ang akong gi-assume ani kay di man mo minyo illegitimate ang bata. Ang balaod maggod klaro nga ang kustodiya sa usa ka illegitimate child adto man gyud na sa mama, wa man gyud sa balaod nag-ingon nga kung ang papa mas may kaya, kung ang papa mas may grado, na ay trabaho, ang mama wala, adto mapunta ang kustodiya ngadto sa amahan or kung kinsay na ay kaya. Klaro gyud na, kung illegitimate ang bata, adto ngadto sa mama. So wa ko kabalo nganong ang DSWD ang muhukom. Nga ang DSWD di man ni korte, no? Di man ni sila huwis, di ni sila judge, wa ni sila kapasidad nga magbuot ug mo deklarar kung kang kinsa dapat naa ang kustodiya. Worst of all, ang DSWD way katungod nga musupak og dili mutuman kung unsay nakasaad sa balaod. So naglibog kung kinsa ning taga DSWD ding inyong giduol nga mo'y nagmugna-mugdag buot-buot og himog desisyon nga adto sa imong kaipon ngadto sa pamilya ni Ricky ang kustodiya sa bata. Nga naman di ay og naay kaya, mas maayo kung naa sila'y kaya kay para di ta magproblemag pangayog suporta. Dinhaon ta mo focus ang DSWD adto ang kustodiya ngadto sa bata, ngadto nimo ari ta maghiskot suporta, dapat mo hatag mog ayuda. Naaman mo'y kaya, so wa mo'y rason nga hindi mo mohatag og suporta. Ganahan mo makakita sa bata, sige, pwede mo bisita. Kay mo man na ang sakto.
So naglibog ko nganong nagdesisyon ning DSWD. Nuwa sila katungod, sayop pag yun sila. Ikatulong pangutana, 8 years old na ang ako ang anak karon ug kami lag sa kanhi kong kaipon ang nahikahibaw nga di gyud to niya anak bataa. Makuha ko ba ang akong anak unsay akong buhaton aron mabawi ko ang akong anak nila kay di man to nila kadugo mo na ron. Awahin ang pagbasol. Di lang pug ko ka-blame nimo kay 16 anyos man sad ka wa pag gyud kay saktong pamuot ato no bata pa man gyud ng 16. You were not mature enough o wa pa pug kakasabot sad sa possible consequences atong pagsuwat nimo no, pag-fill up nimo sa form sa local civil registrar. Pero di man sad na maoy basihan whether anak ba na nimo or tinuod ba na niyang kadugo or dili, no? Because like I said, ang balaod klaro, illegitimate child, ang kustodiya automatic ngadto gyud na sa mama. Now to answer your question, mabawi ba nimo ang imong bata? Of course. Pwede kaayo nimo gyud mabawi ang bata maski pag di na lang na nimo hilabtan ang isyu kung ilaha ba ng imo ba ng anak or tinuod anak or dili. Kung mabawi ko pa ang akong anak, pabayron ba ko nila sa 8 ka tuig nilang nagasto sa pagpadako sa akong anak? Unsa may ako ang buhaton nga gibaharan man ko sa akong kaipon nga kung musulti ko sa kamatuoran? Of course, naara na nimo kung musulti kas tinuod or di. Kay whether musulti kas tinuod or dili, ang balaod na aman gyud dapig nimo isip inahan sa usa ka illegitimate child wherein the custody will always be with you ug pwede man gyud nimo mabakwi ang bata maski na ug di na lang gyud na nimo hilabtan kung kinsay tinuod nga papa or dili. Kay tan-aw sad nako pinangga man pod siguro ni Ricky kay ngano di gud niya ihatag ug palangga pod sa side sad sa mama, so sa lola no ang sa side pod ni Ricky sa papa. Naara gyud na nimo kung imo bang isulti ang tinuod or dili. Huna-huna ag tarong no or musulti kas tinuod pwede na lang nimo ipatangtang, di na lang nimo pailisan kay total gidawat man pud ka na sa pamilya ni Ricky nga iyaha or ilang anak ug makaayo ba pud na sa bata. Focus na lang for me ngadto sa pagkuha nimo sa bata kay even if di na nimo tandugon no ang kanang aspeto sa kamatuoran kung kinsay amahan, makuha man gyud nimo ang bata. Adtog abogado, ayaw na lang sa DSWD kay murag di man na sila dinha kamao. Wa ko nag-ingon tanang DSWD di kamao, ang katulang imong giduol murag dili sakto ang iyahang pag-implementar sa balaod, no? Duol na lang og abogado kay para maoy mo tabang og husay nimo. Mga sukintig paminaw, hinaut unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw, kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kaayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, dinhi gyapon sa tuang programa kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center, Radyo mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat. Stay safe mga sukintig paminaw, ug maayong adlaw. Mana so sa ka Payo adlaw ko ng tanan mga sukin ti paminaw, ning hanubanan sa kaawit. Ingon na sa mga artista ang maghatag kinabuhi na kung kaagi. Ako si Steve. Sa dili ko masugdan sa pagsaysay kina kong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan. In Your Eyes. RMN Drama presents Handumanan so sa kaawit. Ano pa daning iyang kaagi karon makining sa kalalaki nga taga Compostela, Cebu. Nga tumatatampo nagdasangan nga Steve. And the winner is Team Guapito! Yes! Kita rin Yes! Yes!
Thank you, thank you! Thank you! Pastilan ba eh? Ikaw na yung fans eh? Ayun, di ka sayo. Pawitan sa'yo na kita ko nga, dunga-dunga ng mga chicks. Kay, okay naman sila, basta mauyab lang mo nila. Di ako believe nung bay. Way, kahadlok! Ako pa! Maakin nga ka na, Steve. Dali, na importante tabang nagsultihan. Oh, ma. O sabi na, ma? Nak, naunsa naman taon ka? Ayoko nagdungan-dungan na ng mga babae ni mo, be. Ang uban ni mong babae, naabot na dress bay o pinangita ni mo. Ha? Lingaw-lingaw rin na ako, magod. Usay lingaw-lingaw. Imo lang kalingawan ng mga babae. Uy, unsa may pagtuon ni mo? Mga duwaan nga pwede na ni mong duwa-duwaan? Uy, huna asad ko nun na dong, be. Babae sad baya ko dong. Gusto kag ingnon anaon ko ni papa ni mo. Ha? Inanaon ko. Dili yung tao na mahitabo, no? Mahal kayo nako si mama ni mo. Dili ko makahimo sa pagbinuang niya dong. Ay nahibaw man ko anak ba. Pero ang ako lang unta ba. Ngayon anak pud unta ka dong, Steve. Usara ka babay ang imong panggaon. Kasapot. Oo, ma. O, tadi, ma. Kami may kadaog sa dance contest sa atong barangay. So, kami may padas buhol. Aron magkikumpit og sayaw dito. Uy, kamura mga batanon? O, dili mo eh. Kuan, na ang papa sa mong kauban. Siya mo ba na mo dito? Mao ba? Basta pag-amping lang yun nak, ha? Og i-update din taon ko pirmi. Oo, ma. Mayo ginisugod si mama ni mo bay nga. Muuban ka rin sa buhol. Ako manggiingnan nga. Natay kauban nga dako. Bisag wagod. Amawa gini mo bay. Abot na ta. Dali, suod mo dire. Dayon mo sa kamay payag. Salamat, Kapitan. Salamat, Kap. Pa, Hmm. ready ng snacks para nila. Baba. Doon. Bay. Nak. Dia. Gapahaw. Anda mo sa dakong ilang hidaanan, ha? Ikaw sa'y bahala nila, ha? Bibiyas na. Oo, sige pa. Bay. Skarte din. Skarte din. Ay, miss ko pa. Ako din si Steve. Lia, no? Oo. Nindot niyo lugar dari, miss? Nindot suruyan. Pwede ko pauban mo ugma? Ha? Uy, haya gid ni mo bay, uy. Mayo gani kay nisugot ra buday yung sliya. Ako pa. Hibaw biya ka. Unsa kasayod ako mga babae. Ha, mao. Oo. Believe na gid ko ni mo bay. Kun makascore na gid kaniya. Oh, what lang? Ako bahala. Ya. Tayo bitaw. May. Lakaw sa ko ha. Nasliyaw. Manghantig pud ko ako, ha? Oh, sige. Good luck. Good luck ninyo. Tana na. Ato na ta para makaulit na dayon. Oh, sige, tara. Lia, salamat ha. Nalingog ko sa tong suroy. Ako sad Steve. Sige ha, aris ako. Uy, hilan ni Uwan. Dali. Suot sa dali. Salamat sa pagpawanom na kong ilisan ha, Lia. Away problema, oy. Lia, abinin mo, sa una pa na ako pagkakita ni mo. Ganahan na kay ko ni mo. Lugon lang kay dilikot ka din layo ta. Lia. Steve. Lia. Buhay ako, anak! Uy! Tigpasa niya ako sundan! Uy! Ayaw, Kap!
dili mo akong anak, ha? Kap, wa man taon kap, uy. Kinahanglan manubag ka. Kinahanglan ngayong pakasra akong anak. Sa gusto mo sa dili. Unsa? Salamat kay nagatambong mo sa kasal na Steve ug Lia. Ni Ami kay gusto na mong dadong pagbalik si Steve sa Cebu. Usa? Pre, mga bata pa kayo sila. O dili pa sila andam sa responsibilidad. Naminyo na magindi sila. Wa na mi mahimo. Ang amo lang makatiwas taon og eskwela ang among anak. Sakto ka, pre. Pero luoy ako, anak. Pasig usap ay buhato ni Steve dito. Sige. Musugot ko, pero uban ninyo ako, anak. Oo, sige. Dado na mo si Lia. Ma. Mula ka sa ko, ha? Sige dong, balik tayo ha. Magpaabot ko ni mo, Steve, ha? Dungan ba tagkaon, ha? Uli dayon. Paminor ko na ko, Lia. Paminor ko. Steve, unsa ba nasakitan ko? Kung inabot ko ba sakitan ka? Timan ini. Naasawa lang ti ka. Tungod kay gikorner ko ninyo sa imong amahan. Pero ni anata sa Cebu karon. Huwag ako. Ulitaw ko din eh. Maong mamabay ko. Bisa ka doon sa gusto ko mamabay. Steve! Luoy ni mo ba, no? Bilin ka dito sa buhol. Huwag may mahimo ato, eh. O, lagi. Si Lia, sad. Wasa mo angal. Ngay pagkasal mi. Ganahan, sad. Nakorner yung kabay. Mo nag-iingon nga, undango na gid mo ang imong pagkahimabay, pa, eh. Hamak na hinoon ka na. Na, minyo kag di oras. Asam ko mo undang. Minyo ko, pero sa papel ra. May magkapaybawan ako mga chicks nga minyo ko. Aw, noon sad. Ganong diri mo magtagay sa pikas barangay ba eh? O ano ba kayo kabasuhito din eh? Palain sa bayo, eh. Sige lang tag-inom dito dapit skulahan, eh. Oh, bay. Oh, saka? Siga mo na mata ni mo. Di ba? Imo mo ng papa? Ha? Uy, alo. Kabatan mo ba na niyang gigakus, eh? Si Papa yun. Mupaulin ko ba eh? Animal ka ba? Napagay pinguningon nga. Di mo buhat yung binuangan si Mama. Nga, lami sa di kay kabagasuka ko si mong babae. Steve, wala gini mo tagda ng imong gikaon. Kaon na, uy. Ma, dali ba? Dungan tagkaon. Ay, unya na lang ko na. Pamuabot si Papa ni mo. Pabuton ko lang una siya kay magdungan ni. Unya dili mabot si Papa. Dili sa kamukaon. Ha? Unsa bay dili mo abot na koy? Mura bayak kag karon pa nako. No pirme bayak mo paabot ni Papa nimo aron magdungan ni kaon. Kadto to higayon na ma. Pero karon ayon na rin paabotan si Papa. Uy, Steve, ang ano ni barog ka, uy. Madali. Dali na, kaon na. Ha? Ay na paabotan si Papa. Dili na tumubalik. Dong oy, no sa man ka boy ko oy. Dali na. Sakitan ko. Naon sa aray oy. Naon sa ka man Steve. Oy, Steve! Ano, ne, ha? Bigyan sa mama ni mo. Nasakitan siya. Kaya nga ano pa? Gusto ni mo? Ngay ka rin mapasakit ni Mama? Ha? Unsa? Steve, unsa man ka nang imong gipanulti ha? Nakurat ka unsa? Ayun na mo ang buang pa.
Pila ka tuig na magitunto si mama. Ha? Ha? Steve, pagtarong niya, ha? Huwag ko mahibaw na ang ipanulti ni mo. Nakita kang magkakus-kakus ka babae kanina. Di mo limod ka? Ha? Nakitaan mi ni mo? Oo! Batalo na itirada ni mo pa. Ingon pa ka. Imo na ako asawa. Unya ma. Wala ka isulti niya. Sudyain si Papa. Nak, wa mababay si Papa ni mo. Wow! Una pa ka po niya, ma? Imo tong igsoon nga babay ang akong kagakus-gakus na. Tinuod ka na, Steve. May laing pamilya nga gisuportahan si Papa ni mo. Unsa? Huwag nisukot na sa gama. Ano ba sukot naman ka? Nga mga bit si Papa? Ayaw naman pagpagabuang, ma! Steve, ako mo ay kabit ni Papa ni mo dong. Sila ang una na kong pamilya, anak. O padayon ko nga nagsuporta sa akong anak. Kasado mi sa inahan atong babay nga akong gigakos. Ganun mo ako may bawal eh! Kadili ko ganahan nga maghuna-huna ka nga kabit ang imong mama. Kay sobra na ko kalab si mama nimo. Labi ka na doon. Tinuod ka na dong. Mao nga magsigi kog balik-balik og sulti nimo nga dili magbinuang sa babae. Tungod kay nahibaw kog unsay feeling nga nahimong kabit. Ug hangtod ron, ako kining gidada. Pero kada adlaw, gipa-feel ni Papa nimo kung unsa ko niya kapinangga og kamahal. Mao nga unta dong, ikaw sa dunta. Karon nga may asawa ka na. Ayaw na ginong pumabahay pa. Masilo ako, ma. Dali na mo. Pagkakada mo. Lea, dari mo plato. Isukatan natin ka. Wow, anak yun dong. Sugod ka ron isaad ako. Nga magtinarong ako. Ug Lea, maningkamot ko. Nga dili man ingon nga perfecto kong pagkabana. Pero gusto ko ba may mo deserving nga bana para nimo. Thank you, Steve. Sukad atong hitabua. Naningkamot ko nga makabawi ko sa kong asawa. O karon nan may anak kakaluha. O balipayo na kayo ang among pamilya. Dinin lang kutob. Salamat sa patagan ni kong tampo. More power sa RMN. Mao kita magahigalang kaagi ni Steve nga taga Compostela, Cebu. Uban sa awit nga iyang kipangayo, awit nga nakaluhan, In Your Eyes. Maong kaagi kibata no doa sa radyo ni Carol Marie Hikain, ugabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higala ug mga sukin di paminaw, kinasing-kasing kung gidapit sa papada sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa ka awit. I-address lang ni ining tulumanon, hantimanan sa Sagawi care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaka ipada sa Handimanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamit. Hindi mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw.
Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan, suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan ug pagatambagan sa mga bulawan ng hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Recorded by X Thunder Gaming. Mayang adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon. Kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Ellen Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tawagalan ko ninyo sa pangalan nga Boyet, 45 years old, minyo, o itago na lang sab ang akong address. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa property nga akong gipaabangan. Di naman mo pahawa ang nag-abang niini. Aron inyong hisabtan, ingon nini ang mga panghitabo. Lula, pamina ko. Ay kinsa ba to kang akong pagkaapo nga nagtahod ka man akong lula? Lo, nalimutan ka na ko la? Mauna diha. Kay dili ka mangguntig ulian dinis ato Boyet. Mao nang nalimot nas mama nimo. Ah, ma, si Boyet bitaw na ma. Ang paborito nimong apo sa una ba? Ay, ang apo na kong badlongon. Biya sa Lula. Sa tanan yang hinumduman ako, ang ako magyong pagkabadlungon. Ay kabala ka la. Kay gikan karon, mahinumdum ka na gyud ako. Kay anhi na magyong kumupuyo sa ato ug ang akong pamilya. Oy, mao ba? Asa ka man po yo? Sa akong bahin sa imong yuta, ma. Magtukod ko no siya og paabangan nga tindahan. Kay nibuom na ning atong lugar la. Daghan na gani og mga turista. Mga nindot kayo ni tukuran og mga tindahan. Nadato na Dainis Boyet Marcela. Lula gido. Mangutang gud la. Oy, kagilad anang mangutang. Ay mo man ay uso ron la. Nana mo ko'y gamay nga natigom sa bangko. O nag-offer ang bangko nako nga pwede ko nga makapersonal loan. O gamito na ko ni para makatukod ko ginahinay o bisan og kuwan lang ko, tindahan lang una. Unya kung makaginansya na ko, magtukod pa ko og mga paabangan nga stalls. Mao ba? Maong ni ami ma. Aron sa pagpahibaw nimo nga magnegosyo na unya nis Boyet dinis ato. Oh, maayo, maayo. Kay may apo na dayon niya kong dato. Boyet, kumusta negosyo nimo dong? Wag gid ko masayop sa akong paglantaw ni lugar ma. Mukita gid siya. Okay ang kita sa mong tindahan ni Lisa. Bitaw, kabantay ko. Nga busy kaayo ng inyong tindahan. Bisan gani og gabi na kaayo. Lagi ma, magpuli-puli na guming Lisa og bantay. Kay sayang masad kung manirami. Sayang ang halin. Usay lagi, 24 hours naming abli. Oh, maayo gyud di ay. Ug may kagarantiya na niya ko sa bangko kung mangutang ko para akong itukod ang mga stools tupad ining atong tindahan ma. Oy, dayon undi ay nimo ang imong plano nga magtukod pa og mga stores o mga tindahan? Oo ma, may ining negosyo. Dagano niya ang mag-apa sa abang kay makita man nila nga kusog ang halin ining akong tindahan. Ay ganahan sad sila nga magnegosyo tupad ining akong tindahan. Oh, nala sige. Ikaw mahibaw, Boyet. Ang pingin ninyo ang inyong negosyo. Unsay ato? Interesado ko sa foreign tinyo nga stall. Mga abang mo? Usa may inyong negosyo? Obvious ba? Di, parlor. Kay, yads baya ko. Parlor mo negosyo? Sige. Magsabot ta sa abang o magpirmahe tag kontrata. Recorded by X Thunder Gaming. Dalipay ko ang akong pamilya nga mayo ang dagan sa mong negosyo ug sa akong giparintahan. Kay nakatukod pa mangyug ko og lain pang mga stalls para pabangan. Sa primero,
Kadtong bayot nga nangabang sa usa nako ka stall nga nagnegosyo og parlor, mayo pa kay moabang. Apan nagkadugay, di naman makaabang. Unya-unyaon naman lang ko. Unya, huwag yapon muhatag siyang abangan. Wag yapon nit, uy. Ikaw kay suwag paningal dito. Sam ni bayuta nga nausab na magkalit. Ikaw masad ko. Ingnan bitaw ta ka, nga mangayo ta na nilag post-dated checks. Di pud ka kay salig kay kanila. Isabot ra mong gutan nila nga wasan chiki-chiki. Labi nang abang nato nga namaligya ato ta sugutan nun. O, sana sila chiki. Basta, uy. Ikay paningil adtong bayot ka. Tulo ka buwan na ba yan silang wa makaabang? Sige, ako ang tuon. Ikaw na ipuli og bantay ng atong tindahan. Hala, nakalakaw na ba ya si Madam, sir? Mau ba? Ako no to siya ay asikasuhon. Madugay pa kuno siya og balik dinis parlor. Maong ako lang una ko ni bahala dinis parlor. Mau ba? Naba kay laing number niya, miss? Kay di na magud makontak ang iyang number nga niya nako. Uy, hala, wala ba, sir? Unsa man inyong kontak kay? Manawag ramang gud na siya dinis sa landline. Mau ba? Wa ba ka mahibaw kung mubiyahe ba siya? Wala ba, sab, sir? Ang iya lang ingon nga may importante kuno siya nga asikasuhon. Mau ba? Ang sultihin lang niya ako misa kung manawag siya sa inyong landline. Ina nga magkiksulti ko. Sige, sir. Tawagon lang unya ta ka sa imong tindahan. Mag-out of town tingali, mo biyahe. Ambot lang si Kalagi. Naglikay naman ka to siyang abangan yet. Papahawaan na lang na sila, uy. Karon kung makita migbalik, ako sa inyo na. Kaya ako na lang ng pabangan ng lain. Naibaw na ko nga papahawaon ako ninyo. Isultihan ko sa akong mga sakop. Pero dili ko mapahawa, oy. Pila na magud kabuwan nga, wa ka na makaabang. Nganong moabang paman ko? Nga ako naibawan. Dili malit titulado ning imong yota. Usa? Sa pagpakisusi nako sa kong apuhan, tinuod nga dili titulado ang among yuta. Pero pila na mi kadikada nga nagpuyo dinhi. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, ang ingon sa akong lula, 7 kadikada na mi nga nagpuyo aning yuta sa akong apuhan. Apan dili pa dayon ni titulado. Usay pamaagi nga amo ning mapatituluhan. Ikaduhang pangutana, may negosyo ba akong gipatukod aning yuta? May tindahan ko og mga stalls nga akong ipaabangan. Mapiktahan ba ang akong negosyo ining yuta namo nga dili titulado? Ikatulong pangutana, niya'y nag-rent sa usa sa akong mga stalls, ako na untang papahawaon kay wala kaabang. Apan di ko na siya mupahawa sa rason nga dili titulado nga mong yuta. Pwede ba gunan niyang irason? Unsaon ako silas pagpapahawa? Ikaupat og katapusan, ang bayot nga wa kaabang sa kong giparintahan, murag nagsigi og susi bahin ining among yuta nga way titulo. Kung pananglit trabaho o niya ang among yuta, posible ba nga magkapatitulo siya ini? Nga 7 na kadikada naman ming nagpuyo ining yuta. Palihog, tabangi og tambagi ko. Ini ang akong suliran. Buyet. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan og ako karong adlaw ang mohatag ninyo og tambag tubag solusyon. Kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problema na may punto legal. Of course, sa ato ang mga medical nga mga pangutana og mga problema pwede gyud nga motubag og mohatag og tambag si Dr. Rene Obra, ato ang medical doctor for our medical nga mga suliran. Mauna, guys, naay mga mo message o mo email nako sa Facebook, mangutana unsaon nila pagpadala ang ilang mga suwat di ara suliran_612@yahoo.com. Pwede sad sa ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Lain-lain gyud og klase
klaseng pamaagi baya ha kung saan nyo pagpadala ang inyong mga suwat o mga suliran diri namo. Kumplituhan lang yun na ang mga detalye, hinungdan, sinugdanan anang inyong mga pangutana o mga problema para amo pang mas masabtan ha. And greetings to Angelida Flores ato ang masugid ug suking tigpaminaw sa kahanginan. Shout out also sa tanang mga maminaw no pinaagi sa ato ang DYHPRMN Cebu nga Facebook account ug sa tanan nga nag-like ug nag-follow sa Elaine Tantenco Bathan ug The Law and Me by Attorney Elaine Bathan nga official page nako. Please like and follow para sa uban nga mga legal nga mga kaalam no. Usually mga legal issues na ako mga ipamutang din ha in the hope guys nga sa ato ang pagpanikasikas, pagpaminsar og tarong pagsabot sa mga issue sama ni Attorney Rufil Baniok no kanang sa iyang programa maklaro gyud no ang ugway bias ba ang ato ang ihatag na kaalam. Kaya bahala na mo no nga kamoy mo weigh in ug asa mo dapig basta kay armado mo sa sakto ba no og tinuod nga kaalam sa balaod or a certain issue dili kay pareha ng uban guys nga takalag pangaway takalag dasdas suko dayon issue dayon hala nya asa na minaw. Agoy, didto man hinuon sa fake news mga suking tigpaminaw. Unsaon man ni nato nog adto ta maminaw didto. Letter sender nato karong adlaw gipada sa kini ang ako suliran official writers page. Tawgon lang nato sa pangalan nga si Boyet wa sad siya maghatag sa iyahang address minyo 45 years old. Actually nihatag siya siyang address but like what we promised ninyo we will respect your privacy ug gusto ninyo nga dili na mo isulti taga-asa mo okay ra gyud kibaw mo malipay lang ni ba kibaw mi nga taga-asa mo ang letter sender pero mayhon mo nga di mo gusto nga ipasibya ang inyong or isulti sa kahanginan inyong address we will of course respect that. Ay mugkabalaka no? Naa siya gipaabangan nga yuta unya atong nasinati sa drama nga murang muhawa naman tingali ni no anya naay issue on the title or ownership sa yuta kay murag white title dugay na ra ba sila kapindikada na to no silang nagpuyo didto. So una niyang pangutana guys ang ingon kuno siyang lola pito agoy 70 years pito ka dekada naming nagpuyo aning yuta sa akong apuhan apan dili pa di ay kuno titulado unsa may pamaagi aron nga amo ning mapatituluhan. Okay, now there are ways no una sa tanan we have to know unsay classification gud ana nga property. You will have to go to DENR para ato ang makuha ang classification. Dapat alienable ug disposable unsay pasabot ana meaning pwedeng mapanag-iya sa usa ka pribado nga tawo pwedeng madispatsar walay encumbrance sa gobyerno or no note nga ang tag-iya ani ang gobyerno or timberland ba or unsa. Ikaduha para pud atong ma-check nga wa gyoy tag-iya ng yutaa. Di sad mo maguol kay kumuingon kag pito ka dekada 70 years na mo by acquiescence, estopel, latches, no, prescription, wa man gyud ni claim anang yutaa. Bahog yun nga kamunay tag-iya anang yutaa ha by all for all intents and purposes. So di ta maguol dihang dapita no. So that's the first thing pero need gyud ta mo kuhag abogado because daghan og kuti ang legalities, mga requirements nga gikinahanglan natong ipakita magkinahanglan pud tag surveyor, geodetic engineer no para makuha ang meets and bounds, ang boundary ug asa dapita ang inyong buot patituluhan nga yuta. Okay? Ikaduhang pangutana, magnegosyo baya kung may negosyo baya kuno siyang gipatukod anang yutaa. May tindahan siya ug mga stall nga iyang gipaabangan. Maapektuhan ba ang iyang negosyo ning yutaa nga dili titulado? In a way, yes, because kung magkuha man kag business permit, negosyo baya na ha, magkuha kag business permit, you will have to show proof nga ikaw may tag-iya anang yutaa. Pero kung naa kay deklarasyon man lang, wa kay ko kuan sa let me see ha kay ang imong suwat wala mong dire wala kay ko kakuha kung naa ba ni deklarasyon ang titulo yes wa pero posible man kung naa ni deklarasyon yutaa kay kung naa ni deklarasyon yutaa at least din ha mapakita nimong gamayng badge of ownership kung nagbayad sa real property tax kana pwede po na natong gamiton pagpamatuod nga ikaw tag-iya ng yutaa wa lay titulo lahi man ang titulo di ba sa tax declaration kay ang kanang tax declaration pruwiba nang gabayad ta sa tinuig na buhis ngadto sa munisipyo.
ang titulo, title gid na siya under the Torrens system, rehistrado dinha sa opisina gitawag natong Register of Deeds ug naa jud kay kopya ana kanang brown, gitawag na owner's duplicate copy. Ikatulong pangutana, ni ay nagrent sa usa sa akong mga stall. Ako na untang papahawaon kay wala kaabang apan dili ko na siya mopahawa sa rason nga dili titulado ang yuta. Pwede ba gud na iyang rason? Unsaan ako siya pagpapahawa? Dili mo siya ni squatter nimo, no? So pwede gyud ta nga mo file na lang og eviction niya pero mao lagi. Although di man ang eviction manggod dili ta kinahanglan mo prove nga kita gyud tag-iya. Atong kinahanglan i-prove we had prior possession of the property, which is imon in your case hangtod pas imong apuhan. Sus, maguwang pa natong duhadong. No, buyet, 45 ka. Maumarot ang idara. Inyong pagpuyuan ng yuta, ito, kada 70 years, no? So you have a better right nga mo papahawa niya. Besides, kabawsad siya, nga siya mismo has no right to stay there because siya, di gyud siya tag-iya. Maski pagwasad gyud siya mapakita nga, gamayng badge of ownership diha. So he cannot stay, pwede nimo siyang papahawaon. Mag-unlawful detainer or ejectment lang yun ta, no? Ikaupat o katapusang pangutana, ang bayot nga akong kaabang, ang bayot nga wala kaabang sa akong giparentahan, murag magsigi og susi bahin inim among yuta nga way titulo. Kung pananglit, trabahoon ni niyang among yuta, posible ba nga makapatitulo ni siya ini, nga 7 ka dekada naman ming nagpuyuan ng yuta. So mula gina, you have to go to sa DENR para makakuha ka og claim, no? You will go there as a claimant. I think pwede na, no? Nga mag-claimant ka din ha anang yutaa para imuhang ma-assert, no? Ang imuhang 70 years of occupation in the concept of an owner. Meaning to say, wa man gani kay titulo, pero wa man ka na disturbo ug ang imong pamilya sa 7 ka dekada, unya ang inyong pag-okupar o pagpuyo isip man usa ka tag-iya, no? Unya, mo lagi na, if you will put it there and then moingon na lang ka, assert na lang ipanote din to inyong right as claimant over the property para magsugod na mo sa patitulo ng yuta. Check lang po, no? I hope nga nagbayad po kag buhis kay kung naa kay deklarasyon, pwede man na nimo gamiton to assert your ownership. Ug wala, bayarin na lang yun ang buhis pagpadeklarar ana ngadto sa munisipyo para naa kay tax declaration over the property. O pwede gyud nimong mapa-eject ang katong nangabang anang yuta kinsa man gani na siya and regardless of gender, no? Ditam tawagan ning bayot. Sige lang, member of the LGBTQA community. Okay? Mga suking tigpaminaw, hinawot unta nga naamoy na kutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon dinhi gapon sa tuang programa kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Man Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat og maayong adlaw.